Okay guys, welcome back to our channel. Meron tayong i-discuss sa inyo about dito sa turbo problem ng ating ginagawang Jeep Cherokee, Grand Cherokee pala. 2016 model, ang problem niya is may unusual sound kapag galing kang high rev and then nagbababa ng RPM. Doon siya nagkakaroon ng unusual sound. Ngayon, ito na dala na rin sa ibang shop, lalo sa mga malalaking shop dito sa may Bacoor and then Silang. Hindi nila nakita yung problem kasi ang unang nangyari nga daw ay pinapaltan ng taga Silang yung EGR, which is nung makabili si sir, nung maikabit is ganun pa rin, may unusual sound din. Yung problem din pala is hindi siya mag-shift or hindi siya mag-accelerate ng maganda, lalo sa arangkada kasi minsan parang nade-delay daw. Then kapag medyo mabilis na, dun maganda ng hatak kahit gaano kabilis pa. Kaya ito, malapit lang sa shop natin yung may-ari nito. Matagal na rin nagpapagawa to sa atin kasi yung isang Hilux niya is pinagawa din sa atin. Then yung High Ace din ni sir is pinagawa din sa atin. Ngayon, itong Grand Cherokee niya, di ba kabibili lang. Siguro wala pang 1 taon to sa kanya. Pina-check sa atin, nakita natin is nung ni-recommend natin pabaklas yung turbo kasi yung ganitong problem is na-encounter ko na dati, yung ganong unusual sound. Pero sa ibang sasakyan, katulad nung Grand Starex na ginawa namin dito sa may Paranaque, talagang may unusual sound siya. Para siyang nagpuputol-putol yung sipol ng turbo pag bandang huli. Parang tsu-tsu-tsu-tsu-tsu. Ganon. Parang harok na tas nagpuputol-putol. We find out na ito yung problema niya talaga. Nakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag nating turbo actuator. Yan. Ito yung kasawa niya. Ibig sabihin, ito yung pinaka-module niya sa loob ng actuator. Then, ito, nakasaklob lang to dito. Yan, ito. Pinaglalapatan niya dito. Yung contact niya sa electrical. Papunta dun sa ECU. Yan. Yan, dito nakasaklob yan dyan. Ngayon, syempre ito, hindi natin mabivisual check. Unless kung tatanggalin natin mismong yung turbo and then yung actuator. Then after that, kasi dun sa mismong turbo actuator, sa turbo wastegate niya, wala tayong nakitang problem kung dahil ito doon nakakabit. Ngayon, nung mabuksan natin tong turbo actuator, yan, yung turbo actuator niya, di ba? Kung makikita nyo dito, is itong gear niya sa loob, is, yan o, may clearance. Ang tawag dyan, backlash. Ibig sabihin, yung clearance ng gear masyadong malaki na. Kaya ang tendency niya is, ito, nahuli ng actuate. Ibig sabihin, ng galaw. Pagka pinagalaw na nitong motor, itong mismong worm gear niya dito sa loob, itong gear na nakakabit sa actuator, sa wastegate niya, is nade-delay ng baba. Kasi pagka nag-upward movement, tapos pag nagbaba downward movement siya, is yun, nahuli, parang ganito, ayan o. Yan, nahuli siya. Nakita nyo, may mga rebaba ng gear. Yan, yun o. Kaya ang tendency niya, yung tunog ng turbo, imbis na nakasarado na or talagang lapat na yung wastegate sa loob, hindi pa siya maglapat ng sagad kasi ganito ang nagiging nangyari. Yan, nahuhuli ng galaw itong dahil malaking backlash niya. Yung backlash na tinatawag is yung clearance between gear to gear. Yan, okay. Ngayon, napakita ko sa inyo yung problem nitong turbo actuator. Bale, nasabi na rin natin ito sa may-ari
Then si sir nag-order na rin sa pinag-orderan niya ng parts. Doon din ata siya umorder ng EGR na pinapalitan sa kanya. Parang inabot ng worth 7,000 din yung shipping, 8,000 din yung shipping, pagkakalam ko nasa 2,000. Yung ganun yung parang pagkakabili niya. Then yun, sana after natin makabit, mag-okay na siya. Pero tingin ko okay na to kasi ganito, ang laki ng clearance talaga niya. Kaya ito kasing ganitong trouble niya, hindi talaga lumalabas sa scanning. Kaya medyo nahihirapan yung ibang shop. Din ako nga, medyo nahihirapan dito. Pero nung napakinggan ko yung sound, familiar kasi sa akin dahil meron ako na-encounter na ganitong problema sa ibang sasakyan doon sa Starex nga. Yun kasi na-adjust yung actuator niya. Then vacuum type yung kanya, pneumatic na turbo, yung actuator. Ito kasi motor na, may module na nagpapagana dito. Kaya hindi ito na-adjust. Kumbaga yung mismong motor ang nag-a-adjust dito. Yung kasing sa ano niya, sa dun sa Starex is gumagalaw. Na-adjust mo siya kahit wala yung, kasi ganito nga, hindi siya motor type dahil vacuum type siya. Ayun lang na i-share ko sa inyo kasi lalo na sa mga kapwa nating mekaniko dyan, ito hindi pa na-encounter ng iba, kaya pag napanood nyo itong video na to, malaking tulong din to para sa pagto-troubleshoot ng bawat kasama nating mekaniko dyan. Okay guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell button para sa susunod na ating mga video na i-upload. Marami nga pala tayong binablog na hindi pa na-upload kasi super busy, ang daming nagpapagawa sa atin ngayon. Ngayon, stay tuned lang kayo sa ating mga susunod na video. Then, thank you.